Ang eksena ay lumipat sa ika-75 na palapag at nakita natin ang isang tindahan ng pagkain na puno ng mga tao kung saan maraming prutas, gulay, at makatas na karne. Talagang lahat ng pagkain ay naroon. Si Oren, na tamad, ay sinusubukang bumili ng karne gamit ang isang barya ng tore. Ngunit sa bawat tindahan ay natatanggihan siya at sinasabing ngayon ang presyo sa merkado ay 4 na barya ng tore para sa isang piraso ng karne, isda, o kahit anong pagkain. Sinubukan niyang makipag-usap, ngunit hindi niya alam ang mga patakaran ng mga asyanong nanay at isa lang siyang tamad na batang mayaman na hindi nakaranas ng hirap. Kaya't lahat ay sinisingil siya ng medyo mataas. Ngayon, matapos matanggihan ng halos lahat ng nagtitinda sa labas, nagsimulang sumigaw si Oren, hawak ang kanyang ulo sa inis, sumisigaw. Ano ba itong nangyayari? Bakit ang mahal-mahal ng pagkain? Ang kanyang mga tauhan na inatasan ng kanyang ama, na alam na wala siyang kwenta, ay nanunood lang sa kanya mula sa gilid, humihinga ng may pagkabigo. Ipinaliwanag nila kay Oren na dahil sa kasalukuyang digmaan, ang ilang mga mangangalakal sa ilang mga palapag ay nagsimulang bumili ng malalaking dami. At iniimbak ang lahat sa halip na ibenta sa merkado. Iyon ang dahilan kung bakit tumaas ang mga presyo ng pagkain. Karaniwang kaalaman iyon, kahit na alam ng bawat karaniwang tao. Ngunit si Oren, sa isip niya lang ay gustong makipaglaro sa mga prutas ng kanyang nobya at nais tapusin agad ang kanyang gawain. Sinimulan niyang murahin ang mga mangangalakal dahil sa pag-iimbak ng mga pagkain, ngunit bigla siyang nakaisip ng isang magandang ideya. Naisip niya na imbes na ganito, bakit hindi niya kuhanin ang bagay sa sarili niyang mga kamay. Ang kanyang ideya ay imbes na bumili ng mga supply mula sa mga tindera. Iniisip niyang bumili ng mga supply direkta mula sa bukid sa mas mababang presyo. Sa tingin niya ito ay isang napakatalinong ideya. Para siyang henyo nang maisip niya ito. Ipinagmamalaki ang sarili, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sumunod sa kanya sa asosasyon ng mga ngalakal, at inanunsyo na siya ay magiging isang gumagalang mangangalakal, dahil tanging mga mangangalakal lang ang pinapayagang bumili ng kahit ano direkta mula sa mga bukid. Nagulat ang mga tauhan, pero ano ang magagawa nila? Sinubukan nilang sabihin na dapat munang ipaalam sa kanyang ama, pero sinabi ni Oren na walang kailangan ipaalam sa kanyang ama tungkol sa maliit na bagay na ito. Sa halip, iminungkahi niya sa kanyang tauhan na maging mga gumagalang mangangalakal din, at sasagutin niya ang gastos nila. At sa ganoong paraan, kung lahat sila ay magiging mangangalakal, double o 3 beses ang kanilang pera, mag-iimbak sila ng pagkain na parang bundok at iiwan ang kanyang ama na walang masabi. Pagkatapos na may isang ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya na papawawaken niya ang 1,000 mga barya ng tore ng 10 beses. Sa tingin niya, ipinanganak siya para maging mangangalakal, at gamit ang kanyang kakayahan sa pangangalakal, siya ay magiging pinakamayamang tao sa tore at maglalaro sa mga prutas at mga kagamitan sa umaga at gabi. Habang sinasabi ito, nagsimula siyang sumayaw at umusad, sinasabi kung ano ang gagawin niya kapag siya ay sumikat, paano ikukwento ang alamat ni Oren, ang alamat ng mga ngalakal, sa bawat palapag ng tore. At si Skerem, nakita ito mula sa likod at tumatawa ng patago, sinasabing nakuha niya ang kanyang susunod na biktima. Tinawag niya si Oren mula sa likod at ipinakilala ang sarili, sinasabing siya ay si Skerem, isang gumagalang mangangalakal, at kung gusto ba niya maging isang gumagalang mangangalakal. Sumagot si Oren, oo, gusto niya, pero bakit siya nagtatanong? Ipinaliwanag ni Skerem na mayroon siyang magandang bagay para kay Oren, at maaari niyang doblehin ang kanyang pera sa scheme na ito. Mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, lumayo kayo sa kahit sinong tao na nagsasabing kaya niyang doblehin ang inyong pera, pero kayong lahat, pwede niyong doblehin ang mga like at subscribers, kaya paki-like at subscribe para suportahan ako. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi ni Skerem na mayroon siyang ilang bihirang bagay mula sa labas ng tore na napakabihira na hindi mo makukuha kahit saan, at ang bagay na ito ay magpapayaman kay Oren. Sino kaya ang maloloko dito? Samantala, si Theo ay nasa ika-75 na palapag din, bumibili ng mga bagay na pinapabili sa kanya ni Sojun, tulad ng mga kumot, gamit sa kusina. At sa huli, bumili din siya ng bagong kahon ng mga pako para sa kanya. Habang naglalakad sa kalye, sinusuri kung ano ang susunod na item sa listahan, biglang naramdaman niya ang isang kakaibang sandata at agad niya itong kinuha, pakiramdam na espesyal ito. Ang pakiramdam ni Theo ay palaging tama, kaya nagpasya siyang bilhin ito. Habang nasa proseso siya ng pagbili ng sandata mula sa isang nakatutuwang hayop na nagbabasa ng dyaryo, isang arroganting boses ang nagsabi. Aba, sino ito? Nagulat si Theo. Lumingon siya, at doon nakatayo si Oren kasama ang kanyang mga tauhan, nagsasabing. Hindi ba si Theo ito?
Ang lalaking tumakas sa gabi mula sa nayon at hindi na bumalik. Si Theo, nang makilala niya na si Oren iyon, ang lalaking sinamahan ng kanyang dating nobya na iniwan siyang wasak ang puso. Nagulat sa pagkakita sa kanyang ngunit mas nagulat nang makita ang badge ng mga ngalakal sa kanyang dibdib. Tinanong ni Theo kung si Oren ay naging isang gumagalang mga ngalakal. Habang nagpapanatili ng mapagmataas at nakakainis na ngiti, ay sumagot, totoo ngang naging mga ngalakal ako dahil tinulungan ako ng isang mabuting goblin, ang parehong goblin na tumulong kay Theo. Pagkatapos, galit siyang nagsimulang sumigaw kay Theo, sinasabing ang parehong goblin din ang tumulong kay Theo, ngunit ano ang ginawa ni Theo? Pinagtaksilan niya ito. Naging isang mataas, mid-level na mga ngalakal si Theo, lahat dahil sa mga bagay na binigay ni Scarem mula sa labas ng tore na sobrang bihira at walang sino man ang makakakuha nito. At nang naging matagumpay si Theo, pinagtaksilan niya ito. Sa isang nangingibabaw na tono, tinanong niya si Theo, magkano ang kinita mo sa mga bagay na binigay sa iyo ni Scarem? Sa puntong iyon, napagtanto ni Theo na nascam si Oren, kaya dahil sa pagka-inosente ni Theo, agad siyang sumigaw kay Oren, binili mo ba talaga ang mga walang kwentang bagay na iyon kay Scarem? Kung ginawa mo, ikaw ang pinakaduwag, pero si Scarem ay mas malaking duwag pa. Kaya naiintindihan ko na nascam ka, tulad din ng nangyari sa akin noon. Kaya dahil parehong nascam, nagpasya si Theo na tulungan si Oren, at tinanong siya na ibigay lahat ng bagay na binigay sa kanya ni Scarem, at si Theo na ang bahala rito. At kung tutulungan siya ni Oren na hanapin si Scarem, maaari nilang mahuli ito at maibalik ang pera ni Oren. Ngunit hindi nakikinig si Oren sa anumang kalokohan ni Theo. Sa isang mapagmataas na tono, tinawag niya si Theo na isang walang utang na loob, sinasabing alam niyang takot si Theo na siya ay maging isang matagumpay na mga ngalakal, mas malaki pa kaysa kay Theo. Sinabi ni Scarem sa kanya ang lahat kung paano nagsinungaling si Theo sa mga pulis tungkol kay Scarem, at ngayon iniisip ng lahat na si Scarem ay isang manloloko dahil lang ayaw ni Theo na ibenta ni Scarem ang mga mahahalagang bagay sa mga baguhan upang walang sino man ang maging matagumpay na tulad niya. Habang naririnig ang lahat ng ito, napagtanto ni Theo na nasa ibang level ang kabobohan ni Oren. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya niloloko ni Oren. Ang katotohanan ay si Scarem ang nanloloko sa kanya, at kung hindi sila magmamadali, tatakbo si Scarem kasama ang lahat ng pera ni Oren, at hindi na nila mahuhuli si Scarem. Ngunit matigas ang ulo ni Oren at naniniwalang si Theo ay isang manloloko, at para sa kanya si Scarem ay parang Diyos. Ngayon, sawa na si Oren sa mga kalokohan ni Theo. Habang nakaturo ang mga daliri, sumigaw siya kay Theo, sawa na ako sa mga kalokohan mo. Theo, isa kang hamak na pulubi, isang maliit na tao na naging mid-grade na mga ngalakal lang dahil kay Scarem, wala nang iba pa. Isa kang taunan tulad ng nag-confess ka kay Meryl at pinili niya ako kaysa sayo. Narinig ang pangalan ng kanyang dating kasintahan, medyo nena si Theo. Sa isang irritable na tono, tinanong niya, kumusta si Meryl? Ayos ba siya? Ngunit tumayo si Oren, sinusubukang iwasan ang tanong, sinasabing, sino si Meryl? Hindi ko kilala ang babaeng iyon. Pagkatapos, nakakita ng pagkakataon, inihayag ng tauhan ni Oren na ang parehong malungkot na si Theo ay iniwan si Meryl, at pagkatapos makipag-ayos kay Oren, iniwan din siya ni Meryl, sinasabing maliit ang kanyang pipi. Nagpasensya na si Oren. Napahiya at galit. Sinimulan niyang sigawan ng kanyang mga tauhan, hindi ako iniwan ni Meryl. Ako ang nang-iwan sa kanya. Si Theo, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon, ay tapik ang balikat ni Oren, sinasabing, ayos lang, Oren, dahil mahilig si Meryl sa malalaking pipino, kaya huwag mong dibdibin. Ngunit lalo lamang nagalit si Oren. Tinabig niya ang kamay ni Theo mula sa kanyang balikat, sinasabing, hindi ko kailangan ang iyong pag-aliw. Pagkatapos ay inihayag niyang ibebenta niya ang mga bagay mula sa labas ng tore sa Minotaur King ng ika-79 na palapag. Sinabi ni Scarem sa akin na mahilig ang Minotaur King sa mga bagay mula sa labas ng tore. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para bumuo ng magandang relasyon sa Minotaur King at gawing taga-suporta ang pinakamalakas na individual sa tore. Habang sinasabi ito, tumalikod siya, tumakaway kay Theo, at nagtungo sa ika-79 na palapag. Kapag naging mabuting kaibigan na siya ng Minotaur King, hindi magiging problema para sa isang may malaking talento na tulad niya na maging isang mataas na antas na mga ngalakal. Isang bagay lang ng panahon bago. Bago niya magawa ito, at ang isang tulad ni Theo ay hindi kailanman mangangahas na mangarap na magkaroon ng koneksyon sa Minotaur King. Nagpatuloy si Oren sa paglalakad pasulong, na iiwan si Theo na tulala.
Nabigla siya sa lahat ng kalokohang ito na ang kanyang kaluluwa ay halos lumabas sa kanyang katawan sandali. Mula sa likod, sinabi ni Theo, "Good luck, Oren," sa isang malungkot na tono, na nagpapaniwala kay Oren na mataas siya. Ngunit sa loob, tuwang-tuwa si Theo. Sa isang pilyong ngiti, nagsimula siyang tumawa. See you on the 99th floor. Samantala, sa ika-79 na palapag, nakikita natin na ang mga corrupt na nilalang at maliliit na sanga ng puno ay muling sumasalakay sa sakahan ng ating binata na si Sejan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang baby bear at ang inang oso ay handang labanan ang buong grupo. Binarricade nila ang buong sakahan gamit ang kahoy na nakuha nila mula sa nakaraang pag-atake. Si Sejan, kasama ang itim na kuneho, ay nanunood din sa malaking hukbo ng mga corrupt na nilalang. Handa sila, nakahanda para lumaban. Natuwa si Sejan. Galit na galit siya, sinasabing, "So they are the ones who want to smash Flame." Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang bagong lutuin, ang locust soup, at lahat, sa seryosong mukha, ay ininom ng buo sa isang higop. Agad, inabisuhan sila ng sistema na nakain nila ang combat food, at tumaas ang kanilang lakas ng 7.1 para sa susunod na 30 minuto. Inilapit ni Sejan ang kanyang mangkok, tumutulo pa ng sopas, sa Reyna B, at kumurap-kurap ang kanyang mga mata, masayang sa wakas ay nakainom ng juice. Nilinis niya ang kanyang bibig at pinasalamatan ito. Ang buong grupo, kasama ang baby bear, inang oso, at itim na kuneho, ay handang lumaban sa corrupt na nilalang. At sa ganon, nagsimula muli ang digmaan sa pagitan ng mga nilalang ng ika-79 na palapag at ang mga corrupt na nilalang. Ang mag-ina ng mga oso ay sinisira ang bawat puno na mahawakan nila sa isang suntok. Pati si Sejan ay tinataga ang maliliit na sanga ng puno gamit ang kanyang maalamat na itim na dagger. Sa wakas, ang cute na maliit na mandirigma. Kuneho ay sinisira ang mga ulo ng mga puno gamit ang kanyang kahoy na martilyo. Ipinapakita ng buong grupo ang kanilang mga kasanayan, at ang mga corrupt na nilalang ay nagbabagsakan na parang mga langaw, isa-isa. Bigla, bumagsak ang isang malaking puno malapit kay Sejan, at isang malambot na galame ang lumabas mula sa isang malaking itim na void, sinusubukang atakihin si Sejan ng buong lakas. Pero bigla, nakita natin ang ating cute na maliit na pusa na Nagel-Alako ng mga paninda, si Theo, na dumating upang tumulong. Nakaarmas siya ng kanyang bagong matutulis na mga kuko na kakabili lang niya. Ang kanyang mga mata ay nagningning na may gintong aura habang sumigaw siya sa mga nilalang na corrupted. Hindi ko papayagan ang pagsalakay ng mga masasamang nilalang na ito sa ika-79 na palapag. Ito ang unang pagkakataon na nakita natin si Theo sa aksyon. Habang pinagtataga niya ang bawat corrupted na puno gamit ang kanyang matutulis na kuko. Ang mga puno ay nagbagsakan ng maliliit na piraso. Bumaba si Theo sa lupa, kumikislap ang kanyang mga kuko tulad ng armor ni Iron Man. Tuwang-tuwa si Sejan na makita na ang kanyang mapagkakatiwalaang naglalakbay na pusa na tindero ay kaya rin palang lumaban. Tinanong ni Theo, na curious, sino ang mga nilalang na ito? Sinimulan ni Sejan ipaliwanag, pagkatapos mong bumaba, bigla na lang sumalakay ang mga ito. Corrupted na mga puno ang mga iyan, at nalaman ko na may isang puno ng mansanas na nagngangalang Flame sa loob ng yungib. Si Flame ang gustong makuha ng mga corrupted na puno. Nalitaw si Theo, hindi maintindihan ang gustong sabihin ni Sejan. Ngunit habang nagpapaliwanag si Sejan, biglang umatake ang isang corrupted na puno mula sa likuran, ikinagulat niya. Bago pa man makareact si Sejan, tumalon na si Theo at gamit ang kanyang bagong matutulis na kuko. Pinagtagpas ang puno na parang papel lang. Nang makita ito, sinabi ni Sejan, "Ipapaliwanag ko na lang mamaya. Unahin natin tapusin ang mga bastos na ito. Hindi pa tapos ang digmaan." Parehong napagtanto ng pusa at ng magsasaka sa tore na sila ay napapaligiran ng maraming corrupted. Nagdesisyon silang harapin muna ang mga mananakop at mag-usap na lang pagkatapos. Habang pinagtataga ni Sejan ang mga puno, nagsimulang maghalungkat si Theo sa kanyang pouch. "May dinala akong makakatulong sayo." Sigaw ni Theo. Lumingon si Sejan, curious, at nakita niyang ito ay parang isang uri ng sandata. Nakakuha ito ng atensyon ni Theo ng sobra, kaya't binili niya ito ng hindi nag-iisip. Ngumiti si Sejan habang tinitingnan ang bagong sandata. Tinawag niya ang manager ng tore. "Eileen." Mabilis siyang sumagot, sinasabing pinapanood niya ang lahat. Ang sandata ay na-teleport sa dragon, at agad itong inapraise ni Eileen. Iniabot ni Sejan sa kanya ang isang cherry tomato bilang kabayaran. Biglang nagpop-up ang maraming notification, sinasabing ginamit ang appraisal skill sa sandata. Ang sandata ay bumalik sa mga kamay ni Sejan. Ito ay isang uri ng hatchet. Ang sandatang ito ay tinawag na Great Warrior UK Throw ang hatchet. Nang makita ang bagong sandata,
Agad na napagtanto ni Sejen na dahil ito ay isang pinangalanang item, ito ay talagang magiging napakalakas. Pagkatapos basahin ni Sejen ang description ng hatchet, tumayo siya na nakataas ang kamay. Hawak ang hatchet na parang kaka-receive lang ng isang legendary weapon. At dito nagtatapos ang kabanata. Ang susunod na episode ay napaka-espesyal. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video.